Inamin ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang pagkakaroon ng gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Nakapaloob sa naturang kasunduan na limitado sa pangunahing pangangailangan lamang ang dapat ipadala sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Hindi naman maiwasang magbigay ng komento ang mga kritiko ng nakaraang Duterte administration, kabilang na sina dating Senador Antonio Trillanes IV at dating Senadora Leila de Lima. Habang isinusulong sa Kamara na ipagpaliwanag si Roque hinggil sa kanyang pahayag. Upang dalhin tayo sa pulso ng politiko, makakasama natin si Tala Lopez. Kapwa ang binatikos ni dating Senador Antonio Trillanes IV at dating Senador Leila de Lima ang nabistong gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ayon kay Trillanes, maliwanag na siguro ang pag-amin ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na may kasunduan si Digong sa China kaugnay sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng dating senador, China na rin mismo ang naglaglag sa dating Pangulo na may agreement sila kay Duterte na hindi aayusin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na malapit sa Mischief Reef. Pinuna naman ni De Lima ang panlilinlang ng Duterte administration sa publiko matapos itago ang naturang sikreto sa napakatagal na panahon. Ayon sa dating senador, tila naiipit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sikretong kasunduan ni Digong dahil hindi naman saklaw si Marcos sa mga pinaggagawa ng naunang administrasyon. Dapat sa una pa lamang aniya ay napagtanto na ng China na ang pakikipagkasundo kay Duterte ay walang kwenta dahil hindi naman gentleman ang dating Pangulo at sa katunayan ay binubudol ang sariling mamamayan. Samantala, nanawagan si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa liderato ng Kamara na isalang sa pagdinig ang House Resolution 1216 upang ipatawag si Roque at malaman ang buong katotohanan hinggil sa issue. Ayon kay Castro, nakakagalit na may mga dating opisyal ng gobyerno na tila halos ibinebenta ang Pilipinas at sumasailalim sa status quo agreement sa China. Magugunitang inamin ni Roque sa panayam ng Politiscope na kaya nambobomba ng tubig ang China sa mga barko ng Pilipinas ay bunsod ng hindi pagsunod ng pamahalaan sa nasabing kasunduan. Hindi po siya secret deal. Yan po ay talagang sinapubliko naman po ni dating Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na ang kasunduan nila status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. So pagdating po sa Ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment no? Para nga ayusin yung Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging ng China. Ako si Tala Lopez para sa Kwentong Politiko.